Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 24. Ang mabuting balitang ito ay patungkol sa kaganapan ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakda ng pakasal kay San Jose. At sa tradisyon ng mga Hudyo, ang kasal ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay kasunduan o sa Ingles ay tinatawag na betrothal. At sa bahaging ito, ang lalaki at babae ay hindi pa magsasama sa isang tahanan. Ngunit ang kanilang kasal ay pinatibayan na sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Opisyal na ang kanilang kasal. Makalipas ang 6 na buwan hanggang 1 taon, doon pa lamang gaganapin ang ikalawang yugto ng kasal. At ito na ang tinatawag na ketubah. Ito ay isang ritual kung saan gaganapin na ang unang yugto ng kasal. At pagkatapos ng liturhiya ay dadalhin na ng lalaki ang kanyang asawa sa bahay. Ang tagpo ng ating mabuting balita ay sa panahon pa lamang ng kasunduan. Opisyal na ang kasal, pinatibay na sa harap ng tao at sa harap ng Diyos, ngunit hindi pa nagsasama ang Birheng Maria at si Jose. At sa panahong ito ay dumating ang Anghel Gabriel at ibinalitang ipaglilihi ng Birheng Maria ang tagapagligtas. At ang pagbabalitang ito ay naganap sa Nayon ng Nazaret, isang maliit na lugar, sa isang payak na babae. Doon bumaba ang kalangitan upang ibalita na sa maliit na lugar, sa isang abang babae, ay dumarating ang kaligtasan. At sa tagpong ito ay naglihi ang Birheng Maria. At dahil nga opisyal na ang kanilang kasal bagamat hindi pa sila nagsasama, dahil si Jose ay isang taong matuwid at ayaw niyang malagay sa lubos na kapahamakan at kahihiyan ang Birheng Maria, nais niyang umalis ng palihim. At habang pinag-iisipan ito ni San Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon. At sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Binigyan ng tungkulin ng Diyos si San Jose. Napakasalan ang Birheng Maria at siya ang magbibigay ng pangalan sa sanggol. At ang pangalan na nakasulat na sa kalangitan ay Jesus. Ang pagbibigay ng pangalan ay responsibilidad ng Ama. At ibinibigay ng Diyos, ang Ama sa langit, ang kanyang pagiging ama kay San Jose. Kaya nga si San Jose ang magbibigay ng pangalan sa sanggol na si Jesus. Ang ebanghelyong ito ay larawan ng dalawang taong sumugal, tumaya. Sa salitang Tagalog, ito ay pananampalataya. Mga taong tumataya, sumusugal, handang iiwan ng lahat, sumunod lamang sa kalooban ng Diyos. Si Maria ay isinugal ang kanyang buhay. Maaari siyang batuhin
hanggang sa mamatay, sapagkat ang kanyang paglilihi ay maaring ituring na pangangalunya. Ngunit siya ay sumugal, puno ng pananampalataya, tumugon ng oo sa kalooban ng Diyos, at pinaglihi ang sanggol na si Jesus. Si Jose ay isinugal ang kanyang buhay, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang muka, ang kanyang pagkalalaki. Inilagay ang sarili sa kahihiyan. Siya ay magiging usap-usapan sa bayan. Ngunit ang lahat ng ito ay tinanggap ni San Jose sapagkat tinatanggap niya na maging amang tagapangalaga ng Panginoong Hesus dito sa lupa. At dahil sa pananampalatayang ito ng dalawang tao, ng Birheng Maria at ni San Jose, nagkatotoo ang propesiya mula kay Propeta Isaias. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Dalawang taong naging instrumento upang ang sangnilalang na babalot ng kadiliman, alipin ng kasalanan, ay maligtas at makasama ang Diyos, ang Emmanuel. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan ng dalawang larawan. Ng larawan ng Birheng Maria at ni San Jose, upang gawing laman ang katauhan ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. At hindi lamang iyon, dalhin ang Panginoong Hesus sa buhay ng mga taong nakaugnay sa atin, sa buhay ng marami. Tayo ay may misyon, bunga ng pananampalataya. Ang misyon ng Birheng Maria at ni San Jose ay kanilang naganap. Ngunit ang misyon ng pagdadala ng Emmanuel, ng tagapagligtas, ay nagpapatuloy. At ngayon ang mabuting balitang ito ay katulad ng pagbabalita ng anghel na sinasabi sa atin, ipinanganak ang tagapagligtas. Ngunit kailangan nating gawin ang ating misyon upang ang kaligtasang ito ay ipanganak sa ating mga sariling buhay at ipanganak din sa buhay ng marami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.